Amen! So, isang magandang hapon po sa bawat isa. See you, CJI! God is good! All the time! All the time! God is good! Are we excited to worship the Lord? Amen! Are we excited to worship the Lord? Amen! You know, kanina, nakikita ko sa Facebook, ang daming tao. Nandiyan sila. They're very excited, you know. And yun na nakakalungkot kasi parang when it comes sa mga ganung gawain, nandun ang mga tao. But then when it comes to gawain para sa Lord, you know, parang sige na lang pag may time na lang. And yun yung dapat ma-remind tayo, you know, huwag natin naantay yung nasasabihin ng Lord sa'yo. Or ako nga parang naisip ko kanina na huwag natin yung mag-beg up kay Lord na bigyan ka pa niya ng time. Yes, that's right. Dahil ito yung time na binibigay sa atin ng Lord na mag-worship sa Kanya. So, yun na talagang, yes, there are chaos. Kaya sa pag-worship natin mamaya, you know, na nandiyan ang mga kaguluhan. But as a Christian, we are called to pray. We are called to unite in spirit. We are called to call upon the name of the Lord. Kasi siya lang yung may katahimikan. Siya lang yung peace natin. He is sovereign over our situation. So sige po, basahin natin itong verse natin sa Psalms 56:4. Sige po, 1, 2, 3. In God whose word and praise, in God I trust and I'm not afraid. What can mere mortals do to me? Amen! You know, kung may mga nakikita mo tayo sa paligid mo, there are dangers, there are situations, sabi nga, what mere mortals can do to me? You know, may Panginoon tayo na malaki sa mga problema natin, may Panginoon tayo na tagapagligtas, may Panginoon tayo na mag-aayos ng lahat. Amen po? So sige, let's just come together as we pray. Oh, hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. We praise your name, Jesus. We praise your name, oh God. Sige, let's shout our praise to the Lord. Oh, we praise you. We praise your name, oh God, Panginoon. You are worthy to be praised, Lord God, Panginoon, Lord. Salamat, Lord God, Panginoon, Lord. You are worthy to be praised, Jesus. Lord, may mga ingay man sa paligid namin, Lord God. Lord, hindi kami matatakot, Lord God. What mere mortals can do to us, Lord God, Panginoon. And Lord, ano pa man yung mga ingay, Lord God. Ano pa man yung mga challenges, Lord God. We will choose to keep our eyes focused on you, Lord God, Panginoon. Salamat, Lord God, Panginoon, na ikaw pang tunay namin kapahingaan, Lord God. Thank you, Jesus, for your promises are true and alive, oh God, Panginoon. Thank you, Jesus. The righteous run to you. You are our strong tower, Lord God, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, salamat, Lord God, Panginoon. Mamuna ka po sa amin, Lord God, Panginoon. We thank you, we honor you, and we give back all the highest praises, honor and glory that truly belongs to you. In the mighty name of Jesus, and everybody says, Amen! You can dance as we praise our God. Come on. Hallelujah. Clap your hands. Woo! Hallelujah.
Thank you, Jesus, O God, for your goodness, O Jesus, O God, Panginoon. And Lord, salamat, O God, Panginoon. Sa kasiyahan, Lord God, Panginoon, Lord, thank you for filling our hearts right now, O Jesus, O God. Thank you, God, for being with us, O Jesus, O God. And Lord, as we continue to worship, Lord, maraming mga nangyari these past few days, Lord God. Maraming mga ingay, Lord God, Panginoon. But Lord, as you said in your word, you keep in perfect peace Amen. Yes, Lord. those who trust in you, Amen. whose mind is fixed on you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. The Lord, magtitiwala kami sa iyo, O God, no matter what, O God, Panginoon. Amen. Thank you, Jesus, Lord. Ito po ang aming kapahingahan, Lord. Amen. Let's continue to worship the Lord right now. Oh, yes.
Thank you, Jesus, for your love, for your mercy, O God. Lord, give me the glory. You are God. Hallelujah. When the Savior's there tonight, there's no one else, just you and me.
you are faithful, Father. Thank you, God, that you are righteous, Lord God, Panginoon. Thank you, God, that we can run to you, Lord God, no matter what our circumstances. Because you are a bigger God. You are a big God, Lord God. Hindi kayo maliit na God, Panginoon, na itinatago, Lord God, Panginoon. You are bigger than any of our problems, any of our circumstances, Lord God, Panginoon. Thank you, Jesus, Lord. Salamat, Lord God, Panginoon, sa time na to, sa hapon na to, Lord God, Panginoon, na muli, Lord God, Panginoon, na pinalakas mo ang bawat isa, Lord God, in the midst of our storms, in the midst of our lack, Lord God, you are bigger, oh God, Panginoon. Lord, we thank you, oh God, for this time, Lord God. Mamuna ka po muli sa amin, Lord God, as we will hear your word, Lord God, let your anointing flow to Pastor and Lord God. Thank you, Jesus, for your anointing, for your wisdom, Lord God, Panginoon. Salamat at sa bawat isa na nandito, Lord God, Panginoon, na nagpapaga, Lord God, Panginoon. Lord, bless them, Lord God, Panginoon. Lord, I thank you, and I give you back all the highest praises, honor and glory that truly belongs to you. In the mighty name of Jesus, everybody says, hindi ba, bago tayo maupo, magkamayan po muna tayo. Let's sing smile. God is good. All the time. And all the time. God is good.
Corinthians 9 verse 7. Magbibigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso dahil sa kanyang kalungkutan o sa pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbibigay ng masaya. Hallelujah. So, paano tayong makakaroon ng pusong mapagbigay? Kailangan natin, maintindihan natin ang fruit of the Holy Spirit. Ano ba itong fruit of the Holy Spirit? Yung pag-ibig, yung pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, at katapatan. Dahil ang biyaya ng ating Panginoon Diyos, ang dahilan sa atin kung bakit tayo makapagbigay. Dahil ang pagbibigay, dahil sa grace ni Lord, siya yung unang nagbibigay sa atin. Diba? So, ang pagbibigay hindi makuha sa sitwasyon ng buhay natin. Kailangan natin yung buong puso natin na ibalik natin kung ano yung nang ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa atin. Hallelujah. So, maraming salamat at itaas natin ang tithes and offering natin. Lord, we praise your name, we glorify your name, O God. Lord, ikaw lang ang tinataas natin ngayong hapon na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, na niloob mo sa amin, Panginoon. Lord, I'm praying for these tithes and offering, Panginoon. Lord, bless the hands of our friends that giving their tithes and offering, Panginoon. Bless our employers, Panginoon. Bless their business, Panginoon, their company, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang kapayapaan ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang manghari sa kanilang puso at isipan, Panginoon. Yung love and yung love, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, na makakaisa sila, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na i-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Yes, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon. And Lord, dalangin ko, Panginoon, na yung unity, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, you are in control of everything, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Amen. Lord, I give you back all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Sige po, mahal na sige. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Thank you so much, and thank you, Lina Coradera, for encouraging us to give. And talaga naman kapag nandun yung kagalakan ng puso natin, na kahit there are times na pinapadaan tayo ng Lord sa mga kawalan, pero kung naintindihan natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, we can freely give, we can generously give back to our Lord, And yun nga, laging sinasabi, hindi naman kailangan ng Lord yung pero ang laging tinitingnan ng Lord sa atin, yung puso natin, Kasi there are times, minsan pag sobra-sobra na, minsan mas nagiging mahigpit, But lagi natin titingnan, si Lord, nakatingin lagi sa puso natin. Tinitest na tayo kung nandun pa rin pa, kung sobra-sobra, o kawalan, makakapagbigay pa rin tayo.
ng may kagalakan sa ating puso. Amen? So, ihanda na po natin ang ating mga sarili, let's open our hearts, minds, soul. Ihanda na po natin ang ating mga notes, di ba? Para pag nag-take away po tayo mamaya sa huddle natin, di ba? Nandoon na mabilis natin maano yung mga nakuha natin, di ba? So, magre-rema siya agad sa atin. So, sige po, excited na ba ang bawat isa? Amen! Amen. So, sige po, at tinatawagan ko na po ang ating, yun. So, yun nga, this week talagang, nakita naman natin ang daming nangyayari sa bansa natin. So, I think, Pastor Marvin, I encourage mamaya, let's have a corporate prayer. Let's pray before we end, na talaga, yun yung pinakano natin, wala tayong magagawa, kundi mag-pray lang talaga. And dapat, mahal ba natin yung bansa natin? Mahal ba natin? Pinag-pray ba natin? Baka mamaya, dahil hindi natin sinasabi, ay, wala nang nangyayari dyan, wala nang ano. And totoo, nakakalungkot. I've watched sa Facebook, parang nagbibideo pa yung mga ibang something na so nakakalungkot, we have to cry out for our nation, and dapat nandun yung pagmamahal natin, and through prayer, yun yung pinaka-the best na ibibigay natin, kasi nga si Lord, nag-work siya sa mga prayer natin, yung prayer of the righteous is powerful talaga. So bawat isa, every time we wake up, Lord, I'm praying for, I speak blessing to my nation, I speak blessing to my country, Lord. Mahal ko yung bansa ko, Lord God, Panginoon. And yes, nalulungkot tayo sa mga nangyayari, but we know God is sovereign. Kagaya ng kanta natin kanina, napakaganda, none but Jesus. Sabi sa Bible, blessed is the nation whose Lord is si God, yung Panginoon. Diba? Ang nation natin blessed. Ako, I believe, nation natin blessed. Why? Kasi ang nation natin is a mission-sending nation. Lahat tayo dito, lahat dito yung lumabas ng bansa, di ba? Nakakilala sa Panginoon. Amen. Di ba karamihan sa atin, yung ilan lang talaga yung parang Christian na napunta na sa ibang bansa. But like me, nakakilala ko sa Panginoon sa Dubai. Di ba? And then until dito. And then yung iba karamihan dito din nakakilala sa Saudi. So tayo po, na kahit yun nga, as an OFW tayo, but then, we are also missionaries. Hindi man yung talagang missionary ka, but then tayo, dahil nakatanggap na tayo sa Panginoon, missionaries na tayo. So, ang pinaka-purpose natin, hindi lang tayo nagtatrabaho dito sa South Korea, because tayo ay nagpapalaganap ng kanyang good news. Hindi bad news! Amen? So, dapat tayo walang bad news na sinishare. So, sa mga social media natin, na ingat-ingat tayo sa mga pag-comment, sa pag-post, So, dapat, let's speak loud, not hate. Amen? So, okay na po ba? Ready na po ba ang lahat? Amen. So, sige po, tinatawagan ko na po ating mahal na pastora, Mari Victory Casol. Sige, muli tayong tumulog sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Lahat po tayo tumayo at tayo panandali ang mag-pray. Hallelujah. Lord, indeed, you are sovereign, you are omniscient, you are omnipresent, you're omnipotent, O God, and you're immutable, O God, and we, Father God, stand, Lord God, we, your children, stand in awe, O God, of your greatness. We stand, O God, in allegiance to your word, to your power, to your majesty, to your greatness alone, Lord God, and we will be noisy of your power, O God, and we will always raise the banner of our Lord Jesus Christ. Yes, Lord. And we will not put our loyalty to anyone, O God, but you alone. Yes, because Lord. there's none like you, O Yes, God, Jesus. who will ultimately heal us, who will ultimately protect us and Yes, prosper Lord. us. Amen. Father, thank you so much, Lord God, that you open the eyes of everyone, Lord God. Yes, Lord. That each one, Lord God, who has breath right now will put their allegiance to you, their Yes. loyalty to Yes, you. amen. And that every voice, oh God, in the universe, Lord God, will bring praise to the God who's omnipotent, oh God, whose Amen. power is unlimited, Lord. Hallelujah. And Father, let your rule, let your sovereignty, oh God, be seen Yes, Lord. Amen. throughout, oh God, the universe. Yes, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Lord, thank you for the peace, oh God, and heal our country, Philippines. Yes, Lord. Lord, we Amen. know that you are sovereign. And you put people into positions, Lord God, because you have a plan and purpose. We, your children, oh God, Father, will respect, oh God, our leaders. We, your children, oh God, will, Father God, be peacemakers, oh Yes, God. amen. We, your children, Lord God, will not judge anyone, oh God, because you alone, Lord God, is the greatest judge.
admonish. Father, right now, let the meditation of my heart and the words of my mouth be pleasing before you, my Lord and my Master. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, makakaupo po tayong lahat and God is good. All the time. All the time. Good. Amen. Nakaka-bless, no, ang ating Panginoon. Dahil kahit sa kabila ng ating pagkukulang sa Kanya, still andun yung pagmamahal niya sa atin. Hindi po ba? Do Amen. you feel the unfailing love of the Lord? Amen. And palakpakan muli natin si Sister Jenny. Yay! Pangatlo na nga ito. And I believe na, hindi lang siya, darating ang time, hindi lang siya taga-upo. No? Amen. Kasi we will be developing leaders, no? We will raise up leaders in this church. And to God be all the glory. Salamat din, Brother Regan. One day, uupo ka din dito sa Yeah. Yes. Hawakan mo. Alam nyo ba, there is power in declaration? Amen. Yes, pag nag-declare tayo by faith, mangyayari yan. At para sa ikabubuti ng ating Panginoon. Yes. Last time, may dalawa tayong pinag-usapan natin, yung divine nature ng ating Panginoon, hindi po ba? At alam ko na naalala nyo kung ano yung dalawang binahagi ko sa inyo nung una. Ano yung una? Yung all-knowing, ano yun? Omniscient. Yung all, everywhere, omnipresent. And ngayon, pag-aaralan natin dalawa pa ulit at marami pa. No? By the way, omni is a Latin word meaning all. Omni means all. And then yun nga yung sabi ko sa'yo, scient means to know. So alam niya lahat. All-knowing ang God natin. And omnipresent, all, ang omni, and then present, kahit saan nandun siya, no? At kahit saan, alam niya kung anong nangyayari sa buong daigdig. And yung last po nating pag-uusap, ay hindi naman last, no? Maraming kasing nature ito. Ito yung omnipotent. God is omnipotent. Okay? Anong ibig sabihin nito? Makapangyarihan sa lahat. Gusto ko pong sabihin sa inyo na kahit pa gaano kapangyarihan ng mga leaders natin, kahit gaano sila katagal na nasa posisyon, limited po yan. There will be a time, mag-e-end yan, mag-step down sila. Kahit pa sila yung pinaka makapangyarihan nyo dito sa mundo, siguro makapangyarihan ngayon si Trump. Makapangyarihan si Trump. May position si Elon Musk. Okay? Si Putin. Okay? Marami pong But then, there will be a point in their life na mag-e-end yan. Pero alam nyo, ang rule ng ating Panginoon, alam mo, ang sovereignty ng ating Panginoon, it's limitless. And will endure till the end. That's the God we are serving. Kaya nga minsan, ang mga tao, ang ibinibigay na allegiance to the people, sa mga kaibigan, sa pamilya, pero dapat ang allegiance natin, ang ating loyalty, ay sa Panginoon na nagko-control, na nagbibigay ng buhay natin. Habang, sabi ko nga sa inyo, habang ginagawa ko to, pinipreach ko muna sa sarili ko. There are times talaga sa buhay natin na minsan ang liit ng tingin natin sa Diyos dahil sa circumstances natin, hindi po ba? Parang wala nang hope sa ating situation. Pero if you see the nature of God, may encourage tayo. Titingnan muna natin kung gaano kakapangyarihan ang Lord sa atin muna, and then sa nature, titignan natin yun. Mag-umpisa muna tayo, mapapawaw tayo dito. Ako, napawaw ako dito. No? So, ang Lord natin na pinaglilingkuran ay omnipotent. Okay? Siya ang may likha ng langit at lupa. Okay? So, tingnan natin ito. It's 2:45. Sandali lang ha, at ako'y mag-aaral lang. 2:45. Okay. So, babasahin natin ang Psalms 139, lahat tayo para magrema to sa puso natin. Psalms 139 verse 30. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Alam mo, binabasa ko to, sabi ko, Lord, kahit pala ganito ang ilong ko, plano mo na ganito ang ilong ko. Kanina nang kumakain kami, pinagtawanan nila yung ilong ko. Sabi ko, I am perfectly made by God, fearfully and wonderfully made by God. Kaya minsan meron tayong mga insecurities. Ang insecurity ko talaga sa totoo
vial, no? Nabusan ako ng boiling water. So parang hindi ko maigawang kulang stocking. Pero to God be all the glory, no, na-overcome ko yun. Eh oo nga, no, bakit ka mahihiya kung ano itsura mo? That's how God made you. That's how God made you, Han. No? Sabi nga ni Han kanina, ba't ang papayat nyo, Han? Mas maganda yan kesa sa skeleton ka na lang, di ba? Han, magpasalamat ka kung ganyan. Ang ganda-ganda mo nga kanina. Sometimes meron tayong mga insecurities, but then always remember, for you are created in my inmost, for you created me in my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Si Arabella, nasa womb pa lang ni Mylene, perfectly created na siya by God. Andun na yung inilagay ng Lord na magiging siya in the future. At kalakip doon sa pagiging tayo, yung nature ng God, yung character ng God sa atin. Titignan natin. Wonderful. Alam nyo yan? Yan po yung DNA natin. Ay, oo, tama ka dyan. Yung DNA natin, wonderful. Okay? Alam nyo, ang DNA, ito yung tinatawag nilang deoxyribonucleic acid. Yan po yung inilagay ng God nung in love si Brother Regan at saka si Sister Mylene, nag-join yung kanyang pagmamahalan. At meron na muong buhay. Doon sa buhay na yun, hallelujah, andun na yung DNA nilang dalawa. At doon sa DNA is the blueprint of our life. Pag blueprint, pag sinabing blueprint, pag ang mga architect, bago mag-rise to the highest level, ang mga apartments, ang mga building, there has to be a blueprint. Kasi yung blueprint, yun yung magdedetermine kung gaano kataas, kaganda, kalawak, kasophistikada, yung building na yun. And that's it. The DNA that God has created in us. Yun yung magdedetermine na si Marivic ay magkakaroon ng matangos na ilong, na magkakaroon ng ganitong skin, na magkakaroon ng ganitong eyebrows, ganito lang ang katangkad and all. At nakapin natin yun sa ating mga magulang. At alam nyo pa, ang napakaganda dito, yun sa DNA, unique. Walang magkakapareho na tao. Kahit yung mga identical twins, kasi yung identical twins, isa lang ang pinanggalingan nila na cell, no? At nalhati yun, kaya sila naging twins. Pero pagka fraternal, dalawa yun, dalawang fertilized, dalawa. So, may babae, may lalaki. Pero kahit mga identical twins, unique po sila. At alam niyo, ito pa ang amazing, yung fingerprints natin. There are 8.7 billion approximately na people sa mundo, pero no fingerprint is the same with one another. Yeah. Di ba amazing ang God natin? Kasi He created us in our, for you created me in my most, you knit me together in my mother's. Unique tayo. Amen? So titingnan natin, ano yung ibig sabihin? Bakit ko pinakita ang DNA? Mapapawaw kayo dito. With just a small cell. Alam nyo ba? Na yung DNA natin. Alam nyo ba? Sa bawat cell, ang daming cell po sa katawan natin. At sa bawat cell, alam nyo kung what do you call this one? Ilang cell ang nandoon yung nucleotide na sinasabi, 3 billion new letters ang nandun sa bawat cell ng katawan natin. So, ang dami nun. So, ibig sabihin, sa bawat cell, may cell sa mata natin, may cell sa brain, may cell sa lahat ng katawan natin. Sa bawat cell na yan, ang laman niya ay 3 billion letters or nucleotide. So, ilan yon? Ang dami-dami nun. At pag in-stretch mo yon, yung sa research ko, pag pinagduktong-duktong mo lahat yung cells na yon, alam niyo kung gaano kahaba? Ito. It would reach the sun from Earth to the sun, back, and 600 times kahaba yung cells na nasa katawan natin. Is it not wonderful that God is so powerful in creating us? Hindi natin ito mapansin, no? Lord, ang dami palang cells sa katawan ko. At ang bawat cell na yan ay perfectly and fearfully created by God para ako'y magkaroon ng magandang eyes, magandang lips, magandang brain, magandang hair, magandang pangangatawan.
at magandang pag-iisip. At yung heart ko ay hindi siya may sakit or whatsoever. Ganyan tayo create ng Panginoon. Amen? Sabi ko, alam mo, ang dami pa ng cells sa katawan natin at sa bawat cell, billions of cells ang nandun sa bawat cell. Billions. At pag pinagduktong-duktong mo yun, in-stretch mo yung cell na yan, aabot hanggang sun. Ang layo po ng sun. And 600 times pa, kapag ka bumalik ka, hallelujah. Hindi ba kayo na-amaze dun sa God, Amen. sa power ng God natin sa ating creation? Eto pa. Pinag-aralan ko din yung heart natin. Kay Lemidas, hindi ko na-include dyan kasi alam niyo ba kung ilang times na magpapump yung heart natin? Wait a minute. Napakaganda no, napaka-amazing ng Panginoon natin. Paano niya create tayo wonderfully and He created us perfectly, no? Kaya ang lahat sa atin dito wala dapat bakit ako na-create na ganito, bakit ako ganito, and ganyan, no? Sandali lang, sana ba yung copy nito? Wait a moment. Hindi ko mahanap. Ayan. Alam niyo ba ang ating heart? Nagpa-pump yan per hour ng 4,200 o to 4,500 beats. So per day, ang ibibit ng heart natin ay 100,000. Minsan hindi natin napapansin yun na yung beat pala ng heart natin 100,000 a day. At ilang gallons ang kanyang per year na umiikot sa katawan natin? 36 million gallons yung umiikot sa ating katawan. And tingnan mo, minsan hindi natin napapansin yun. Minsan, hindi mo pa ina-acknowledge ang Diyos na nag-iingat ng puso mo. Hindi pa natin kasi hayahay, walang sakit, maganda ang buhay. Second priority lang ang God na nag-create ng magandang mata mo, na wala kang cancer, na wala kang sakit, na maggrabe. Minsan dahil sa ating self-sufficiency, walang sakit, walang problema sa buhay. Hindi mo na-acknowledge kung sino yung nag-aalaga ng puso mo, na siya yung nagbibigay ng air. Kung sinarado lang ng Lord yung ating ilong at hindi na magpo-provide ng oxygen, hindi na rin magbibit yung heart natin. Kasi kailangan natin ng oxygen para mag-circulate yung blood natin. Pag wala yan, saan tayo? So tingnan nyo, minsan hindi natin ito na-acknowledge. Pero the Lord perfectly created every part in our body. Amen. So dapat, alam mo, sabi ko nga, Lord, let this body give you glory, because of how you made me. Because you've created me wonderfully. Because you have created me perfectly. Amen ba yan? Ganyan ka-powerful ang God natin. And alam niyo ba, they are trying to make artificial womb. Alam mo, yung mga mind ng mga tao, gusto nilang gagawa ng artificial womb outside the womb of a mother. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila nagagawa. Ang Diyos natin, sino ang pwedeng maikumpara? There is none like Jesus. Amen. Ito pang amazing, that's how we are created. Kaya dapat, alam niyo ba, sa lahat ng creation, sabi pa nga ng some scholars, na mga theologians, yung DNA natin, nakasulat ang pangalan ng Panginoon. Alam mo yung Yahweh, yung tetragrammaton sa Hebrew, Y-H-W-H. Yan yung apat na letter. Kasi in the Old Testament, Hebrew, the ancient Vowels. Hebrew, wala silang vowels. Vowels. Only all consonants. Tawag na tetragrammaton. So, yung Tetragrammaton. W, meron siyang yung equivalent na number dun sa DNA natin, yung 10, 5, 6, parang gano'n, no? Hindi ko na masyadong maalala. Dun sa DNA natin, may apat na letter, yung A, blah, 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 no? Pag titignan mo yung equivalent niya, eksakto dun sa Hebrew equivalent ng YWH, Y-H. Oo. Yung apat na yon, yung tetragrammaton, pag titignan mo sa Hebrew, eksakto yung 10, eksakto din yung 6, eksakto yung 5 and 6, ganon. So makikita natin dito, yung palang sa DNA natin, nakasulat na ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. That's how God power is in our lives. Ngayon, punta tayo sa nature. Sabi nga ng salita
salita ng Diyos, heavens declare your power, and everything in it will declare your greatness, the work of your hand. Tignan natin ito in Psalms 33 verse 6. Basahin natin. Psalms 33 verse 6. By the word of the Lord the heavens were made, the starry host by the breath of his mouth. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nalikha sa kanyang hininga magmula araw, buwan, at buwan. Sabi ko nga sa'yo, maraming nag-a-attempt to recreate what God has created. Okay? Maraming ngayon gusto nilang i-recreate ang sarili nila. Siguro nakikita nyo naman yung ginagawa na nilang alien ang sarili nila. Kinakat nila yung mga ganun-ganon. At gusto nilang maging creator din. Pero anyone who would attempt to recreate what has been created, mafe-fail yan. Maski yung gagawa sila ng artificial moon, hindi talaga sila magsasucceed. Kasi ang gusto ng Lord, malaman ng buong mundo kung sino siya, gaano siya ka-omnipotent, gaano siya kakapangyarihan. So dito tayo sa nature. By the word of the Lord, the heavens were made, their starry host, by the breath of his mouth. Uhihimayin natin to. Sa pamamagitan lang ng salita ng Lord, in the beginning, anong sabi? In the beginning, God created the heavens and the earth. Una niyang and in the beginning, it's formless, it's void. Ay, sabi nga nila, kung in the beginning sa Genesis 3, saan nanggaling ang Panginoon? There are things in our lives that we cannot understand. Kasi if we understand everything, God na tayo. So may mga teorya na hindi natin ito kayang sagutin. But doon tayo sa binibigay ng Lord sa atin. By His word, everything came into being. Ano una niyang sinabi niya? By His word alone, nagkaroon po ng heavens. At let me tell you this one. Pag sinabing heavens, meron tayong sinasabing yung dito sa lupa, and then meron tayong heaven, yung sa atmosphere kung saan nandun nabubuhay ang mga ibon, and then beyond that one, andun yung celestial body, yung mga sun, solar system, kung saan umiikot ang solar system natin, yung mga galaxies, na sabi ko sa inyo kanina, there are how many? Approximately 2 billion galaxies in the universe. And isa lamang ang Milky Way natin. Ang dami-dami pong stars sa Milky Way natin. So kung titignan mo, pati ako na kung hirap ko namang intindihin ito, Panginoon, pero basta Lord, ikaw nag-create sa lahat. And tignan nyo ito. Through His mouth, andyan yung Saturn, andyan yung Neptune, andyan yung Sun, andyan yung stars, andyan yung Andromeda, andyan yung Milk, andyan yung black hole. Kung pag-aaralan po natin kung ano yung nangyayari sa atmosphere natin, Lord, ang galing-galing mo. Nahihirapan ng mga tao na intindihin, pag-aralan kung anong nangyayari sa atmosphere, and it will take them years to study this one. But our God, by just His word, taliwas sa Big Bang Theory. Alam niyo yung Big Bang Theory? Na ang mundo daw, ang universe just came into a small point, hot and dense. So, ano lang siya, maliit, na doon sa maliit na bagay na yan, mainit siya, at doon sa maliit na yan, because according to them, our world, the universe is already 13.8, approximately 13.8 billion years. So as time goes by, yung maliit na bagay, according to Big Bang Theory, yung maliit na bagay niya, nag-expand, kaya merong sun, kaya merong star, kaya merong mga galaxies. Yun ang sinasabi, and even now, they are studying the galaxies na nag-i-expand talaga. Paano nila malalaman yan? Through the telescope, na yung Hubble Space Telescope, at yung James Webb Telescope. Ginagamit yan sa mga observable universe. Yung hanggang kaya lang nilang makita, pero alam nyo, kahit anong gawin nila, hindi pa rin nila makayanang i-study beyond it. Because that's God. Amen? Kahit na sobra nilang kasofistikada yung Hubble Space na telescope na ginagamit nila at magagaling na mga scientists, meron pa rin part na hindi nila maabot. Kasi si Lord yun eh. Hindi natin pwedeng maabot ang kakayanan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon. Tapos sabi nga, sino tayo na parang kala mo tayo yung creator ng buhay natin. May encourage tayo dito mga kapatid. And gusto ko kayong mag-science tayo. I love kasi alam nyo, pagka yung Bible, meron din nakikita sa science,
Amazing si Lord. Eto pa, nung create niya ang heavens, hindi niya create para magbanggaan sila. Hindi niya create ang mga tao para mag-away-away. Hindi niya create ang kanyang mahal na mga anak para there is so much hate. Create ng Lord ang mundo para magkaroon ng pagmamahala ng bawat isa sa atin, para magkaroon ng unity. Amen. Amen ba yun? Kaya sabi nga ni Cor Angel kanina, hindi to part ng aking preaching, naalala ko lang, baka makalimutan ko. COCJ, nakikiusap ako, sa COCJ Philippines na Bible study namin, dahil sinabi ni Manang Adela about yung sa leaders, sinabi ko na please lang, bilang COCJ members, sana wag na tayong makigulo. Kasi there's so much hate in social media. Nagkakagalit kahit mga Kristiyano. Nagkakagalit kahit mag-asawa. Nagkakagalit kahit mag-best friend. Nagkakaaway-away sila. Sino ang ating itinataas sa pag-aaway? Satan loves division. Satan loves hatred. Satan, alam niyo ba kung sino ang prinsipe ng kaguluhan ngayon? It's Satan. Ngayon tayo, pinili ng Lord tayo, we will not be having a difference from them if we do what they do. So nakikiusap ako, ingatan natin yung i-post natin sa ating timeline. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ang ipopost natin sa timeline ay salita ng Diyos, kahit sa ngayon hindi nila yan pinapansin, there will be a time na yung salita ng Diyos na yan tutubo sa puso nila. I believe that God will still let that seed that you post in your timeline grow. Tayo na mga Kristiyano, huwag tayong mag-judge kung sino ang ganito. Ipag-pray natin si Duterte, ipag-pray natin si BBM, ipag-pray natin yung mga leaders natin. Ang point dito mga kapatid, after all, sabi ko nga, ito yung sinabi ko, Lord, umiiyak ako. Actually, umiyak ako, sabi ko, Lord, there is so much hatred sa mga kapwa Pilipino. Ano bang gusto natin? Di ba unity? Ano bang gusto natin? Di ba progress? Si Lord, inilagay niya yung mga planeta, hindi sila nag-away-away. And I want also to take this opportunity to encourage all COCJ members at sa mga nanonood. May isa doon sa COCJ Philippines na nagpo-post din so much hate din. Sorry, pastora, ako yung mahal. Sorry, pastora. Kasi nagpo-post din siya. Mafe-feel, alam nyo, ewan ko kung anong meron. Kasi tignan mo, once na politics ang pinag-uusapan, makikita mo ang kondisyon ng puso ng bawat isa. Talagang nanggagalaiti at nakakalimutan yung Diyos who will ultimately protect you when there is a calamity. Hindi naman natin matatawag itong mga leaders natin when there is a calamity beyond our ability to serve. Tama? Amen. Si Lord lang, sabi ko nga, Lord, nakakaingit naman. Itinataas nila yung mga pangalan, kakamping, kakamblo, kakambred, kakambelo. Pero sabi ko, Lord, are they also raising your name? Amen. Napakaganda nung preaching ni Pastor Juan. Lord, you are our Jehovah Nissi. Jesus Christ is our banner. Jesus Christ must be seen. The flag of the Lord should be waved all over the universe. Kasi siya yung nagpo-control, ultimate na source of help natin. COCJ, nakikiusap ako sa inyo. Huwag na po kayong makigulo. Because, pag nag-post ka, ang daming magpo-commensa, sabi ng Bible, be a peacemaker. It does not mean na silent tayo, na hindi tayo nationalistic or patriotic to our country. It does not mean. But we mean na we must be loving our country, simple hindi pagtatapon ng papel. That's how you show your love to our country. Sa simpleng honest sa ating mga babayarin, sa simpleng hindi mo dinadaya ang kilo ng iyong paninda. That's loving our country. Yes. By simply respecting each one, that's how you love your country. It does not mean na you are showing your love to your country na ikaw ay magja-judge, ikaw ay maggaganito, I stand for this, I am kakamping, I am for kakamblu, Apollos, I'm I am for Paul. kakambrown, I am kakamblack. Color is, no? Pero gusto kong sabihin sa inyo, oo, COCJ, mag-agree tayo ha? Amen. Huwag na tayong mag-post. Ang gawin natin, you post, you
you pray, you ponder, pray for the leaders of our Yes. country. Amen. Pag merong na-post sa inyo, may message ko kayo. So, tingnan natin ito. Si Lord, hindi niya create ang galaxies, ang stars na nagkakabanggahan. Nung sinabi niya yun, alam na niya kung paano sila magiging united. Kakahiya ang mga planeta united. Pero tayong mga tao, greatest, tayo yung rational being. Yung mind niya sa atin. Pero tayo pa yung nagkokolay. Kapwa pareho namang sarat ang ilong natin. Ba't tayo nagkakaway? Diba? Pareho naman yung dugong nananalaytay. Tinan nyo to. Ito yung solar system natin. Napansin nyo, may nakikita kayong linya. Lahat ng mga planets, may sarili silang path na Iikutan. pinapalo. And that's how amazing our God is. Hindi niya create ang mga planeta na magbanggaan sila. There is unity among them. There is order among them. Because God created everything in this universe for His glory. Amen. Para makita natin na tayo mga tao, alam mo yung mabasa ko to? Napaka-great mo, Panginoon. And exactly God positioned the earth. Eksakto yung tinatawag nilang Goldilocks zone. Alam niyo yung Goldilocks zone? Kung saan hindi siya mainit, hindi siya malamig na malamig. Para there is life in it. Kung konting nai-atras lang ni Lord ang earth natin, konting naiusog niya sa sun, there's no life. Konting inilayo niya ang earth sa sun, there's no life. Ganun ka-perfect ang Panginoon natin. Amen. Sabi ko, ang galing-galing mo na nasa third path siya. Kung alam nyo yung hallelujah. At alam nyo ba, dyan sa earth natin, ang daming mga heavenly bodies na hindi natin alam na kahit scientists can never discover. But God knew them. And not one of the stars is missing. Amen. Dito natin makikita, hindi tayo inimis ng Panginoon. Yes. We are so valuable in the sight of the Lord. Ano man ka, anong itsura mo, ano man ang estado mo sa buhay, you are valuable. In the sight of God. Hallelujah. Ganyan po kagaling ang Panginoon. Meron pa tayong verse na napakaganda. Ang dami po nating makita the omnipotence of God. Pero ito pa pala, science. Para makita nyo na napakagaling ng Panginoon. Nakikita niyo yan. Ang God, when He said, itong sun, itong blah, 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 perfect na, alam na niya. Ang tao ngayon, ang scientists, they are discovering what's in the sun. And ang Lord, alam na niya kung ano ang sun. Meron po silang create the fastest ever na spacecraft. Ang pangalan niya ay Parker Spacecraft Probe. Itong spacecraft na to, merong 7 years na mission to travel to the sun. Para i-study nila anong nangyayari sa sun. Diba? 7 years na mission. Pero ang Lord, salita lang niya po, nandun na ang sun. Galing ng Panginoon natin, di ba? Amen. Andun na kaagad ang... Pero sila 7 years nilang in-study ang sun. At pag nag-start yan noong August 12, 2018, ni-launch na nila itong spacecraft na to. And mag-e-end na ngayong year na to, abangan natin. Ako aabangan ko to. Babalik na siya by this year, kasi 7 years, 2025. Alam niyo kung gaano ang speed. Pag nagpatakbo ka, Brother Nick, sa iyong Ford na kotse, anong speed mo? Yung regular speed. Ferrari speed. Yung sa Ferrari mo, anong speed mo? Wow, grabe ha! Sa highway yun, no? 300 kilometers per hour. Pero kung pipitsugin car ka, siguro 60 kilometers per hour. Yung speed. Sa expressway sa Pilipinas, siguro you need to have a speed of 90 to 120. Okay? Pero alam niyo, ang speed nitong spacecraft na to, 700,000 kilometer per hour. Grabe. Sobrang bilis. Pero, it takes 7 years para ma-hit nila yung mission. Ang bilis. And alam nyo, sabi, di naman pwedeng pumunta ito. Meron tayong tinatawag na
yung nearest star sa ating, dito yung Earth, yung pinakita ko sa inyo, yung Earth, merong pinakamalapit na star sa atin. Ang pangalan niya ay Proxima Centauri. Okay? Maraming stars, di ba sabi ko, ang daming stars. I mean, ang pinakamalapit ay, ang pangalan niya ay Proxima Centauri. We need to know this one para hindi lang, you know, ma-refresh tayo. My favorite kasi nung high school ko is biology, mga ganon. No? I love it. Proxima Centauri, pag ginamit mo itong spaceship na to, mag-travel ka to the nearest star, alam nyo, how many years will it take? 6,580 years. Pag nag-travel ka to the nearest star, back to the Earth. Pero hindi pwedeng itong example lang na ginamit mo ito, no? At nag-calculate tayo, at pag ginamit mo itong spacecraft na to na ang speed niya ay 700,000 kilometers per hour, it will take you, wala nang buhay. Hindi na tayo buhay. Bago pa siya nakita niyo yung Earth, yan yung Centauri. Ganyan po ang layo ng nearest star. Nearest star. Paano pa kaya yung, paano kaya? Na-amaze kayo sa power ng God natin. Amen. Nasa word lang niya, it takes thousands of years for you to travel. Eh pero ang God by His word, andun na yung Proxima Centauri, andyan na yung solar system natin, na sila'y nagkaka-unite with one another. Ganun po ka-omnipotent ang God natin. Amen? Okay, meron pa isang verse, mas makaka-amaze kayo dito. In Nehemiah 9:6, basahin natin. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa niyo ang kalangitan at lupa, ang dagat at ang lahat ng mga naroroon. Hallelujah. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. So, na-discuss ko na sa inyo yung the wonders of God in how we are being created and the stars. Ngayon, pag-aralan natin yung nasa dagat, meron tayong tinatawag na you know, sa ocean natin, may part na hindi naaabot ng ilaw, ng sun. So in other words, pag hindi mo naabot yun, napakaganda nito. Pag hindi naabot yun ng sun, ibig sabihin dark. Kasi the deepest part of the ocean is as high as the Mount Everest. Pag nilubog mo ang Mount Everest, ganun kadip yun. At hindi na kayang malaitan ng sun natin. At ang tawag mo doon ay yung Mariana Trench. Okay? So, dun sa Mariana Trench, even when it's the darkest, hallelujah, amazing ang God natin. Even if it's the darkest part in the deep, si Lord, when He created all the creatures in the sea, in the air, perfect siya. Hindi niya hinayaan na mawawalan ng ilaw yung mga creatures doon. Paano na sila? Paano siya mag-try? Meron tayong tinatawag na ito. Ang ganda. I love it. Nakikita niyo? Luminous, yung glow in the dark ng mga creatures. Ang tawag Jellyfish. Ang ganda. I was amazed. Ito ang itsura nila doon sa Mariana Trench. May mga creatures that God has produced glow in them so that they will have their survival. Para sa ganun, hindi sila makain. Para sa ganun, makatribe sila. Mabuhay sila doon sa deepest part na walang light. Ang tawag mo doon, mga kapatid, ay ito, bioluminescent creatures. Ibig sabihin, they glow by themselves. Kasi binagay na ng Lord, iniligay sila ng Lord doon sa deepest sea. Para sa ganun, sabi niya doon sa creation, let there be creatures in the sea and let it be teeming with fish. Sabi niya sa Genesis, alam niyo ang God natin, kahit sa creature, may hope, may glow in the dark. Anong pinagdadaanan natin na hindi bibigyan ng Lord ng light, yung darkest moment natin, palakpakan natin ang Panginoon. I was really amazed with it. Ang ganda ng mga jellyfish na nag-glow by themselves, yung mga sea urchins, mga fish na creepy ang itsura nila, pero ang cute nila, ang gaganda, Lord, amazing ka. My mind cannot fathom your power, your omnipotence. Eh minsan, akala natin tayo yung nagdadrive na ng sarili natin. From now on, church, having said this to all of you, Lord, because you are omniscient, you are omnipresent, you are omnipotent, Lord, I'm surrendering my will to you. Drive it, Lord. Mas magaling ka, create mo ako. Doon pa lang sa tiyan ng nanay ko, andun na ang done deal, sealed plan of the Lord for every one of us. Ang gusto lang, yun na ang gusto
lang ng Lord is just a genuine acceptance away so that we will have that blessing from God. Alam mo yung pag-obey lang natin, Lord, maski pala sa deep merong glow in the dark. Hallelujah. Di ba amazing si God? Yes! Amazing ba si Lord? Amen! Alagaan natin siya. Hallelujah. Gusto ko na dito muna tayo kasi marami tayong na-discuss about this. Susunod ulit kasi alam niyo, once you know your God, may encourage ka. Lord, hindi ko pala kailangan mag-focus sa mga circumstances ko. Kung merong mga nawala sa akin, Lord, amazing ka. Eh Lord, ikaw nga nag-provide ng mga yan. Kahit nasa dark, deepest Mariana Trench na there's no more sunlight, you created them to glow by themselves. Tayo, kung ano man yung circumstansya natin sa buhay natin, sa mga nanunood ngayon, meron kang pinagdadaanan, there is always hope in the dark. Na lagi kong sinasabi. Na hindi ko sinasabi na nabubulahin ko kayo. Kasi naranasan ko na kahit matagal yung hope na dadating na yan, dadating at dadating. Because our God we serve is a God who does not fail in His promise. Amen. In Numbers, sabi nga doon, He is not the God, He is not a man that He should lie. Whatever He says, He's gonna do. Tatalikod pa ba tayo sa Diyos na omnipotent, who is, hindi lang po siya powerful in creation. He is still powerful to change our situation. Amen. He is powerful Yes, Lord. to change us. Amen. Sabi lagi ni Sister Mice, hindi ko kaya. God is able to give you the power. God will enable you, Sis Mice, na makakayanan mo na say no to all the offers of this world. Amen? Makakayanan natin ang mga pagsubok natin. Makakayanan natin. Alam niyo kung bakit? Because God is so faithful. God loves us so much. Naramdaman niyo yun? Ako naramdaman ko to. Kasi sabi ko, Lord, up to now, I'm breathing. Despite my unfaithfulness, Lord, you've protected me. Lord, you have blessed me. Lord, you are blessing my children most of all. Kaya tayo nasa Korea para sa mga anak natin, hindi ba? Pero the only thing we can give to our children is money. Pero protection, yung success, nasa hands na ng God yan. Eh sometimes, ano yung quality ng ating paglilingkod sa Panginoon? Anong quality ng commitment natin? Anong quality? No, I'm telling this one para it's not only for you but for me. Sometimes I'm checking myself, Lord, anong quality ng time ko na binibigay ko sa iyo? You are omnipotent, you are omniscient, you deserve the best from me. But what is the quality of my service to you? My time? Am I giving the best when I wake up in the morning? Lord, binibigay ko ba, Lord? Salamat, Panginoon, na ginising mo ako. Lord, salamat na ang heart ko'y nagbibig kahit napupuyat ako every Saturday. Talagang puyat ako dyan. 3 hours lang, maximum of 3 hours. 3 hours ang tulog ko. But then, there is joy when I listen to Pastor Juan. There is joy when I preach. Kahit ang dami kong bagay ko, alam nyo lang, marami po akong problema sa buhay. But then, sabi nga ng Lord, is there anything difficult to our God? Sabi niya sa Jeremiah 32 verse 17, nothing is too difficult. Amen! Amen! Palagpakan natin ang ating Panginoon. So mga kapatid, ngayon let's put our allegiance, our loyalty to the God who's omniscient, omnipotent, and omnipresent. Who's holding our future. Who's holding your life. Limited tayo. Hindi natin kayang baguhin sarili natin. Hindi natin kayang protektahan ang sarili natin. Yes, pwede tayo saraduhan mo ang pinto. Okay, lock mo, you are protected. But then, how about your life? If God says, and na yan, na tayo magagawa. Tama? Meron nga hindi na nagigising. So every time we wake up, Lord, thank you for the power that you're giving to us. Lord, Panginoon, na hindi kami magpo-focus sa aming sitwasyon, Panginoon, because you are omnipotent. You are not only powerful in creating the universe, but you are powerful to change my situation. Amen. You are powerful, Lord God, to, Lord, silence all my enemies. Amen. And Lord, you are powerful to restore that what is lost in my life. And you are powerful to bless my family. Amen. And God is powerful to pour out what we deserve, the blessing that we deserve. Amen. Will you still say no to our God? Will you still say no to our God? No way. No way. And always sasabihin natin, yes, Lord, I will not delay. If you call me,
I will not delay, Lord. Yung kanta ni Core Angel kanina. Tama? If I go with you, I won't delay, Lord. Amen? Tama? If the Lord is saying you, Sister Miles, go, go, go. That's because God is wonderful plan. Maraming souls ang naghihintay as you obey. Amen? Let's obey and you will experience the best in this land. Let's all stand and let's worship our God. The God who is so omniscient, omnipotent, and omnipresent. And is in control of everything in this world. Hallelujah. Sige, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Alam ko, are you blessed? Amen. Yes, alam nyo, pag kilala natin ang ating Panginoon, kahit anong problema, kaya. Kasi kung kaya niya, by His word. Hallelujah. Kaya nga tayo, no, there is power in declaration. Keep declaring positive things in your life. Lord, yes, Lord, I'm blessed. I'm healed. Lord, I'm highly favored. Panginoon, I will be restored. I will be healed. Instant na sasabi mo, ano ba namang buhay to? Ito na naman. No, change it. Gawin mo, sabi mo, Lord, I'm blessed. Thank you, I'm loved by you. There's a lot of blessing that awaits in my life and for my children. Sige, let's worship our God. Oh, hallelujah. There is none like you. Oh, we worship you. Oh, there is nothing like our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Let's raise our hands to the God who is in control of everything. That you are God.
lift with all our hands raised before our God. Come on, church. Talk to our God through this song. Talk to our God through this song. Lord, you can see our hearts. You can see our commitment to you. Father, as these hands praise, Lord,
thank you muli kay Rina Cor Adela for encouraging us to give. And thank you din dun sa mga nanonood sa akin sa live, si Sis MJ, si Mami Lucina, si Sis Marikit, thank you for watching. And si Bro June, thank you so much sa walang sawa niyong panunood sa ating live stream. And of course, nanonood kay Pastora. Andun din si Carmelita. Doon yung mag-ano na. Laura Bell, Celia, JM, si Jane, si Jaxis, si Marikit, Bajet, Clarice, and Veronica. So thank you so much sa panunood and nawa na ma-amaze tayo kung gaano omnipotent kasi ma-remind tayo, na talagang ang Panginoon natin, He created us fearfully and wonderfully made. Hindi pa ba tayo magsuserve sa ating Panginoon? Amen? So God bless us all. So mag-atas po tayo. Amen. Sige, I want to personally thank those who watch the live streaming. Sige. God bless. Si Arabella Aquino.